sa kanya yung mas magaang na version niya. Siyempre, kung may malaking windshield, dapat nabigyan natin ng maliit. Kung may malaking side mirror, papalitan natin ng maliit. Kung may malaking crash guard, papalitan natin ng maliit. So ngayon, sa mga nagtitail tidy, advice ko na lang sa inyo kung paano nyo babarahan. Biruin mo, pinaparapol na, pinapaganda pa. Timbangin naman natin itong full titanium headers. More or less 1.2 kilos. Boss, tanggal yung gulong, boss. Bakit? Ano tapos na to? Sinilip ko to kagabi, nakakabit na lahat ng accessories. Massive Nation, Dito tayo sa part 2 ng project natin dito. Na-strip down na natin. Ngayon, bibihisa naman natin. Ang goal natin sa pagbibihis sa kanya, yung mas magaang na version niya. Ito yung mga pyesa ikakabit sa kanya. Very minimal lang. Siyempre, kung may malaking windshield, dapat nabigyan natin ng maliit. Kung may malaking side mirror, papalitan natin ng maliit. Kung may malaking crash guard, papalitan natin ng maliit. I-tail tie natin, lalagyan natin ng mud guard. Ang goal natin ngayon is pagkaamin ko sobra itong motor na to. Na nakasetup pa rin. Kasi nung nakaraan, nakasetup siya pero sobrang bigat. Ngayon, gagawa natin ang parang gumaang. So, lumit lahat ng pyesa, engine guard, lever, naglagay na rin tayo lever. Ito, titanium to. Lang yan, no? Woo! Kakabit na nila yan, master. Bala-bala. So dito, medyo may kakaiba kami ditong gagawin. Kailangan namin dito si Tatay Works. So gagawa siya ng ganitong bracket. Maayos ayos. Also, ito, awkward na. Nakaparekta. Ito ba yung integrated master? Yes. Ano lalagay natin? Ito. Ito na yung Ito lalagay natin? Oo. Anong ginagawa mo? Minumodify ko lang. Lagari mo. Hindi, para may pasok natin to. Kasi kapag hindi natin ginawa ng paraan to, hindi natin may pa-plug ng maayos. Sabi niyo boss, iti-testing lang ko. Sabi mo kasi kanina, ako nang bahala. Tapos ngayon, Hindi ko naman alam na may igaganto pala. Pambenta to eh. sabi mo kasi, parang niloloko mo naman ako. Kaya nga nagdesisyon na ako na i-mod ko na yan dahil sabi mo, ikaw nang bahala. Tapos kaya sisisihin mo ako. Ang alam ko kasi, hindi lalagariin. Ganyan lang. Iwa-wiring lang. Pang ano motor to? Tracer ng GT. Oh, ibig sabihin, plug and play. Eh, ba't nilagari mo? Sinabi ko naman sa'yo kanina na meron tayong modification. Ang linaw naman ng pagkakabanggit ko sa'yo bago ko Yari tayo sinimulan. dyan, yari tayo kay boss niya. Alright, mga Siwa Nation, no? Medyo patapos na si Master, medyo kinulang lang. Wala pa yung exhaust, pero pagpapabukas na namin yan. So, pero kakabit na nila yan. And dito, Master, tanggalin mo na to. Dito na tayo kasi yung mudguard natin na to, may nabibili tong plate holder na para dyan talaga. Babarahan mo to, Master. Ayun, binarahan na namin. So ngayon, sa mga nagtitail tidy, advice ko na lang sa inyo kung paano nyo babarahan. So yung mga takip nung yung bote nung langis ninyo. So ginugupit namin yan. Tapos yun ang nilalagay namin doon. Yung plastic na yung flexible, ang tagal masira, hindi malutong, hindi makunat. Kahit i-subject mo siya sa ulan, init, at kung ano-ano pa, hindi siya tumitigas. Flexible pa rin yung plastic na to. So ito yung headers natin. Titanium lodi. Pati lever na ikabit na. Konti na lang ayusin dito. Pines na pines. Parang hindi si boss yung nito eh. Nag-set up nito. Oo nga, yung unti. Parang may kulang sa kulay. Tulog pa para paint natin lahat. Hindi lahat. Yung mags. Parang ganito. Iti-termo natin yan. Hindi natin iteterno pero hahabulin lang natin yung kulay. So, babaklasin na to. Oo, babaklasin na to. Tapos, papadala sa Defy Customs. Hindi pa na agad. Ngayong umaga para tapos na maya. Make some noise when I pop that tree. Lock it in the hole when I get irate. Tear up the court
tanggal yung gulong, boss. Bakit? Kailangan tapos na to. Sinilip ko to kagabi, nakakabit na lahat ng accessories ah. Nag-ano kami, boss eh. Nag-usap kami ni Sir Pen, parang hindi kayo nag-upgrade, boss eh. Kulang eh, pangunti. Ang ginawa niyo sa gulong, nasa na? Pinadala namin sa Defy Custom, boss. Mahusay, Defy Customs. Sa powder coat. Yes, boss. Papahulayan natin siya, boss. Pero yung kulay, boss, surprise na lang namin sa'yo, boss. Sige. Mahusay. Very good. Good job. So, halfway through na tayo. In-extend nila yung project na simple lang. Kaya ang dami nilang trabaho. Kasalanan nila yan. So, balikan natin to pag dumating na yung Max. Siguro din masusurprise ako ah. Sige, boss. Ayos! Ito ba yun? Ito mo yun. Ganda. Ganda. Defy na defy. Biruin mo, pinaparapol na, pinapaganda pa. So alright mga Kasiwa Nation, no? Dito natin malalaman kung ilang kilo ang nabawas sa ating Tracer 9 GT. Kaya malalaman natin ilan yan. 4.1 mga Kasiwa Nation, no? Siguro para sa iba magaang lang yan, pero pag yan natanggal sa motor mo, talagang mararamdaman mo yung pagkaiba. Lalo na pag lumiliko ka na, mas makokontrol mo siya, tapos magkakaroon ka lalo ng confidence. Mas agile yung motor. So ngayon naman, timbangin naman natin itong full titanium headers. More or less 1.2 kilos. So almost 3 kilograms yung nabawas sa ating Tracer Lightweight project. Kung magtatanong kayo, baka boss Art, sobrang gang na yun. Well, hindi natin masasagot yan gamit lang itong tingin-tingin natin. Kaya pupunta tayo sa labas, test ride natin. So alright mga Kasiwa Nation, today is Friday and it's afternoon. Yes, kami ay batang gala ngayon. Alas 2 ng hapon. Bakit gala? Dahil mag-ride kami going to Marilaki. At ang focus ng ride natin ngayon is to review this setup. Yung very lightweight setup ng Tracer 9 GT. Medyo kakaiba siya dahil usually pag mga sports touring bike, dapat fully loaded ang mga motor para sa comfort at para syempre sa mas magandang riding quality. Pero ito, pinauso ko to na naka-tail tidy, walang mudguard, walang brush guard, walang auxiliary light, mababang windshield, walang handguard, at ang lever natin at ang side mirror, nakapang-pack boy. So marami nagko-comment, baka hindi maging maganda yung output, baka masyadong maging magaang, magiging stable ba? Where is the best way to test it? Syempre, sa Marilaki. Hindi dahil sa kakarirahe natin ng sitwasyon, kung hindi, nandito kasi lahat ng klase ng kakalsadahan. Yes, let's go! Sarap ang bundok! Unang-una ko napansin, ang sarap niyang gamitin! Woo! Ang gaang! Namiss ko yung MT-09 ko. Parang MT-09 na hinabaan yung manibela, gindahan yung view, nilagyan ng electronic suspension at malimaw na torque. Yun ang kinalabasan dito ah. Sarap ah! Oh my God, ang sarap yung banking. Dati hindi ko may banking kasi nahilang ako, may crash card, may top box bracket. Ngayon wala lahat. Ang sexy mo! Parang brand new, sarap. Tingnan natin kung unstable ba siya. 70 km/h. Stable, estable. Mamaya, cruise control naman natin. Yun, mas malupit yun. Dito may cruise control area rin sa going to Marilaki. Kaya gusto ko nagtatest dito eh. Woohoo! Ang sarap. Tapos nakakatayo ako na ang lapit ng manibela. Grabe. So tingnan natin kung hindi siya stable. Cruise control set to 90. Wow! Hindi raw stable, baby. Tapos medyo kumaang na yung bandang pagliko-liko ko dahil nawala na yung handguard. And ito yung marami nagsasabi na stock is good daw sa lever. Well, kanya-kanyang preferences yan kasi para sa akin ngayon,
Ang ganda nung abot-abot ko sa lever. Mas naging komportable ako. Siguro kung tatanungin nyo ako anong naging problema, kung karoon ng problema dito sa setup ko, siguro yung buntot, medyo nagiging maalon dahil halos wala nang timbang sa likod. Medyo maalon-alon siya. Hindi ko alam kung dahil high speed lang ba to. Pero mamaya, malalaman natin yan kung makakabanking tayo ng maayos. Oo, maalon. Kailangan natin tigasan ng konti ito. Masyado malambot. Itong maganda rito. Suspension mode palit! Sports mode on! Tracer! Sarap na Tracer! Napakahalimaw ng specs. Sumalot ka ganina, medyo nawala na. Without adjusting the rear, yung unahan lang nakisama. Kailangan natin ng stiff para pag dumadive, mas makabanking tayo ng maayos. Ang sarap! Yes! Thank you po!